Tita Edna, pakidalan ako ng brewed coffee. Black, no sugar. Wika ni Theron James o Teddy sa 50 taong gulang na sekretarya na kausap niya sa intercom. Noted, Teddy. Sagot ng ginang. Nating sekretarya ng kanyang ina si Edna. Subalit ngayon ay siya na ang pinagsisilbihan nito. Si Teddy na kasi ang bagong CEO ng Vallejo Airlines, ang airline company na pag-aari ng mga Vallejo, ang pamilya ng kanyang ina. Ang kanyang inang si Sidney Vallejo Olivares ang dating CEO ng kumpanya. Nang bumaba ang ina sa posisyon isang buwan nang nakalilipas ay si Teddy na ang humalili sa posisyon nito. Siya kasi ang panganay sa 3 anak ni na Sidney Vallejo at Theodore Olivares. Sa kanilang magkakapatid at magpipinsan ay si Teddy lamang ang nagka-interes na pamahalaan ng airline company nila. Sa kasalukuyan ay 2 linggo na si Teddy sa bagong posisyon. Bago niya pinalitan ng ina ay dati siyang Chief Operations Head ng kumpanya. Nagbubukas siya ng laptop nang muling magsalita ang sekretarya. Teddy, iho, nandito si Charlie. Bahagyang namilog ang mga mata niya sa narinig na pangalan. Send her in, tita. Agad na umayos ng upo si Teddy. Inayos niya ang suot na Amerikana at pinasadahan ng kamay ang nakabrush up na buhok. Nagkunwari siyang abala sa harap ng kanyang laptop nang bumukas ang pinto ng opisina at iniluwa si Charlie o Charlotte Liana ang matalik na kaibigan ni Teddy. Morning, Brad. Malaki ang ngising bati kay Teddy ni Charlie. Ngumiti siya at nag-angat ng kilay sa babae. Brad, napadpad ka dito sa opisina ko. Pasimpleng pinasadahan niya ng tingin si Charlie. Nakaitim ito na razorback sando na pinatungan ng leather jacket. Maong na pantalon ang pang-ibaba at itim na boots. Tila ilang beses nitong pinasadahan ng kamay ang hanggang balikat at wolf-style cut na buhok nito. Sa ayos ng babae, sigurado siya ng motorsiklo ito patungo sa opisina niya. Mahigit 10 taon ng kaibigan ni Teddy si Charlie. Nagkakilala sila at naging magkaibigan ng babae noong nasa kolehiyo sila. Magkaklase sila sa isang subject sa Ateneo, subalit nagsimula ang pagkakaibigan nila nang masiraan siya ng sasakyan at mag-alok si Charlie na iangkas siya nito sa motor nito. Nakapamulsang naglakad si Charlie patungo sa kanya. Naupo ito sa upuan sa harap ng mesa niya. Wala kasi akong ginagawa, Brad. Saka gusto ko nang makita tong opisina mo. Pinasadahan nito ng tingin ng opisina niya bago ibinalik ang mga mata sa kanya. Mas namoble pa yung laki nitong opisina mo ngayon ah. Mas namoble rin ang trabaho ko, Brad. Sagot niya. Brad ang nakasanayan nilang itawag ni Charlie sa isa't isa. Noon pa man kasi ang may pagkalalaki ng kumilos si Charlie. Noong una nga ay inakala niyang tibu ang kaibigan, subalit ayon dito ay talagang boyish lang itong kumilos. Talaga? Akala ko kapag CEO ka na, puro pirma at utos na lang ang gagawin mo. Anito na ikinatawa niya. Nagkape ka na ba? Kung hindi pa ay magpapagawa ako sa sekretary ko. Tanong niya. Nagkape na ako bago umalis ng kondo. Dumaan na rin ako sa shop ko bago ako nagpunta dito. Ang tinutukoy ni Charlie na shop ay ang car dealership shop na pag-aari nito. Isang mechanical engineer ang kaibigan. Dahil mahilig ito sa mga sasakyan, ay nagpatayo ito ng car dealership shop mula sa perang minana nito mula sa namatay na abuelo. Tamang-tama, mabutit napadpad ka rito. Tatawagan sana kita. Itatanong ko kung libre ka sa linggo. Ani Teddy. Bakit? Saan napunta mo? Sa binyag ng pamangkin kong si Alexis. Isasama kita kung libre ka. Sagot niya. Ang tinutukoy niya ay ang 6 na buwang gulang na anak ng pinsan niyang si Alexa. Sa darating na linggo ang binyag ng bata at naghanda ng selebrasyon ang mga magulang nito. Ako talagang isasama mo? Nakangusong tanong ni Charlie. Hindi napigilan ni Teddy na pagmasdan ang mukha ng kaharap. Kahit na walang makeup si Charlie ay napakaganda pa rin ito. Natural na mapula ang pares na mga labi. Malalim ang itim na mga mata na napapalibutan ng malalantik na pilik. Maliit at matangos na ilong. Quit staring at your best friend, Theron James. Saway niya sa sarili. Hindi ka ba pwede nun? Tanong niya sa kaibigan. Pwede naman, pero ako talagang isasama mo. Wala ka bang dinidate ngayon? Wala. Talaga? 3 buwan ako nagliwaliw sa ibang bansa. Pagbalik ko, wala ka pa rin girlfriend, Teddy? 3 buwang wala sa Pilipinas ang kaibigan dahil nagbakasyon ito sa Switzerland kung saan naroon ang ina nito. 1 linggo pa lamang ang nakalilipas nang makauwi ng Pilipinas si Charlie. Natawa siya at nag-angat ng kilay. Kung makapagsalita ka naman, parang may boyfriend ka. Natawa rin ang dalaga. Pareho naman kasi nating alam na wala akong balak na mag-boyfriend, lalo nang mag-asawa.
Ikaw, sa gwapo mong yan, nakapagtataka na hanggang ngayon wala ka pa ring girlfriend. Hindi niya naitago ang ngiti sa pamumuri nito. Hindi ko pa kasi priority, Charlie. At kailan mo magiging priority kapag senior ka na? Kapag nagbago ang isip mo at gusto mo nang mag-asawa. Sagot niya sa isip. Sa edad na 31, wala pang nagiging seryosong relasyon si Teddy. At ang babaeng kaharap niya ang dahilan. Ilang taon na kasi niyang lihim na minamahal ang kaibigang si Charlie. Nananatiling lihim ang damdamin niya sa babae dahil alam niyang walang katugon ang nararamdaman niya para rito. Bukod pa roon ay ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Seryosong tanong nga, Brad. Bakit hanggang ngayon wala kang seryosong girlfriend? Hindi ka naman babaero. Talagang hindi lang kayo nagtatagal ng mga nagiging girlfriend mo. Ani Charlie. Seryosong sinalubong niya ang mga mata nito. It's because my heart already belongs to someone else, Charlie. Namilog ang mga mata nito. Huh? Sinong babae yan? First love mo? Oo, first love ko. Teka, ito ba yung sinabi ni Thealis na dating kapitbahay niyo at naging girlfriend mo nung high school? Ano ang pangalan nun? Micaela? You're wrong, Charlie. Ikaw ang first love ko. Sagot niya sa isip. Subalit sa halip na sabihin yon ay ngumisi na lamang siya. Secret, Charlotte Liana. Umingos ito. Best friend mo ko pero pinaglilihiman mo ko pagdating sa love life mo? Anong klase kang best friend, Theron James? Natawa siya. Kung hindi siya nakapagpigil ay inabot na niya ang mukha nito at hinalikan yon. Bakit ba gusto mo akong magkaroon ng girlfriend? Para makapag-asawa ka na at magkaanak. Sayang ang lahi mo kung walang makikinabang. Sayang din ang lahi mo kung hindi ka mag-aasawa, Charlie. Sagot niya pabalik. Sa loob ng mahigit isang dekadang pagiging magkaibigan nila, tulad niya ay nagkaroon din ng ilang karelasyon si Charlie. Subalit walang nagtagal sa mga yon, hanggang sa ideklara ng babae na wala sa plano nito ang pag-aasawa. Dahil lumaki si Charlie sa broken family, naapektuhan ng paniniwala nito sa kasal. Babaero ang ama ng dalaga, at yun ang dahilan ng paghihiwalay ng mga magulang nito. Ngumuso si Charlie. Wala akong balak na mag-asawa pero may balak akong mag-anak ha. Talaga? Bakit hindi ko alam yan? Napakunot noong tanong niya. Napag-isip-isip ko lang kasi nung nasa Switzerland ako, Teddy. Nagkausap kami ni Mama. Sabi niya kung ayaw ko raw mag-asawa, bigyan ko na lang siya ng apo. Naisip ko na pwede nga, total mahilig naman ako sa mga bata. Isa pa, gusto ko rin may aalagaan ako at makakasama sa buhay. Paano ka magkakaanak kung wala kang balak mag-asawa? Wala sa sariling tanong niya. Ano ka ba, Teddy? Parang hindi ka naman graduate na magna cum laude kung magtanong. Siyempre, hahanap ako ng sperm donor. Ang dali-dali na lang gawin nun sa panahon ngayon. Napakorap siya. Sigurado ka ba dyan, Charlie? Gusto mong maging single parent sa hinaharap? Oo naman. Kaya kong bigyan ng magandang buhay ang anak ko kahit mag-isa ako. Kaya kong magpakananay at tatay sa kanya, no? Saka kung kailangan niya ng father figure, nandyan ka naman, Brad. Ikaw syempre ang ninong na magiging anak ko. Anito at ngumisi. Napalunok si Teddy. Isipin pa lamang niyang magkakaanak si Charlie at hindi siya ang ama ay sumisikip na ang dibdib niya. Hoy Teddy, bakit ganyan ang mukha mo? Ayaw mong maging ninong ng future baby ko? Bakit ninong kung pwede namang daddy? Sagot niya sa isip, subalit pinigilan niya ang sarili. Tumikhim siya. Bakit naman ako aayaw? Siyempre, susuportahan kita kung talagang seryoso ka dyan. Lahat ng kailangan mo at ng anak mo, ibibigay ko. Lumaki ang ngiti nito. Hindi talaga ako nagkamali na kinaibigan kita noon, Teddy. Ikaw ang pinakagwapo, pinakamatalino, pinakamabait at pinakamaasahang lalaki sa buong mundo. Natawa siya. Ikaw talagang babae ka. Binola mo pa ako. Totoo yun ha. Kaya sana dumating na ang babaeng magpapasaya sa'yo. Dumating na, Charlie. Matagal ka nang ibinigay ni Lord sa akin. Sagot niya sa isip. Sa halip na isa tinig yun ay ngumiti na lang siya kapag kaway pumasok ang sekretarya niya. 2 tasa ng kape ang nasa tray nitong dala. Isa para sa kanya at isa para kay Charlie. Naku, hindi na po sana kayo nag-abala. Nagkape na po kasi ako. Baka magpalpitate ako kapag nasobrahan ako. Ani Charlie sa sekretarya niya. Pasensya na, Miss Charlie. How about other drinks? Tanong ng ginang. Hindi na po. Sa inyo na lang po yung kape. Next time na lang po ako magkakape dito. Mauna na rin po ako. Anang dalaga at bumaling sa kanya. Alis na ako, Brad. Babalik na ako sa shop. Kita na lang tayo sa linggo. Susunduin kita sa kondo mo. Payag ako. Basta magmamotor tayo O hindi ka na pwede magmotor dahil CEO ka na.
Kung makapagsalita ka naman, parang ibang tao na ako, Charlie. Nililinaw ko lang, Teddy. Sige na, una na ako. Lumapit sa kanya si Charlie at nakangising ginulo ang buhok niya. Charlie? Natatawang saway niya. Masyado ka kasing gwapo, medyo binawasan ko lang. Bye, Brad. Nakangisi lamang na sagot nito bago naglakad palabas ng opisina. That woman. Naiiling at nangingiting sambit niya habang inaayos ang buhok. Teddy, iho, nakakatawa talaga yung kaibigan mo. Wika ng sekretarya na naiwan kasama niya sa opisina. Kaya nga mahal na mahal ko. Sagot niya sa isip. Sa halip na isatinig yun ay ngumiti lamang siya sa ginang. Samantala, paglabas ni Charlie ng opisina ni Teddy ay dumiretso siya sa car dealership shop niya. Gamit ang pera ng abuelo ay nagtayo si Charlie ng negosyo. Ang CL Motors na kasalukuyan ay 5 taon na. Isang mayamang negosyante ang abuelo niya. At nang pumanaw ito, iniwan nito ang yaman sa kanilang dalawa ng ina. Nag-iisang anak lang kasi nito ang mommy niya, at siya naman ay nag-iisang anak lang ng kanyang ina. Ma'am Charlie, akala ko bukas ka na ulit pupunta dito. Wika sa kanya ng manager niyang si Wilma. Akala ko rin pero wala rin naman akong gagawin sa kondo. Mababagot lang ako kapag umuwi ako. Pabirong sagot niya bago naupo sa harap ng mesa nito. Gusto sana niyang magtagal sa opisina ni Teddy, subalit ayaw naman niyang makaistorbo sa binata. May maibibigay ka bang trabaho sa akin? Anya at tumingin sa nakabukas na laptop nito. Naku ma'am, tapos ko na kagabi yung monthly report nitong shop, pati inventory tapos na rin. Sila Bogs, ayaw akong patulungin sa ginagawa nilang SUV sa labas. Kayo rin inubusan niyo ako ng trabaho. Bakit ang sisipag niyo? Pabirong palatak niya. Ang tinutukoy niyang Bogs ay ang head mechanic niya sa shop. Maaasahan at mapagkakatiwalaan ang lahat ng tauhan ni Charlie, kaya kahit ilang buwan siyang nasa Switzerland ay hindi siya nagkakaroon ng problema sa shop. Maganda rin kasi ang relasyon ni Charlie sa mga tauhan dahil para sa kanya ay pamilya ang turing niya sa mga to. Sinusulit lang namin yung malaki mong pasweldo, ma'am. Natatawang sagot ni Wilma. Bumuntong hininga siya. Paano yan? Wala rin pala ako matatrabaho rito. Kauuwi mo lang, ma'am, bored ka na agad? Baka kulang pang bakasyon mo. Pabirong sagot ni Wilma. Kaya nga ako umuwi ng Pilipinas dahil nabagot na ako sa ibang bansa. Pagbalik ko dito, nababagot din ako. Magtayo kaya ako ng bagong negosyo. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, ma'am, dapat siguro mag-boyfriend ka para may pagkabalahan ka sa buhay. Ngumuso siya. Naku, wala akong balak mag-boyfriend at mag-asawa. Anak lang ang gusto ko. Noong bata pa si Charlie, pangarap niyang magkaroon ng malaking pamilya dahil nag-iisang anak lamang siya ng mga magulang. Subalit nang magkaisip at masaksihan niya ang pagsasama ng mga magulang, nagbago ang pananaw niya sa kasal, pag-ibig at mga lalaki. 15 taon si Charlie nang maghiwalay ang mga magulang. Babaero kasi ang kanyang ama at kung sino-sino ang naging babae nito habang kasal sa kanyang ina. Dahil doon, lumaki siyang nawalan ng amor sa pag-aasawa. Nawalan din siya ng tiwala sa maraming lalaki, lalo na sa kanyang ama. Hanggang sa mamatay ang ama niya 5 taon ang nakararaan ay hindi naayos ang kanilang relasyon. Seryoso ba yan, ma'am? Wala kang plano mag-asawa? Tanong ni Wilma. Oo naman. Aanin ko ang lalaki kung kaya ko naman ng sarili ko at magiging anak ko. Sakit lang ng ulong ibibigay sa akin ng mga lalaki. Hindi naman lahat, ma'am. Merong mga lalaki na masipag, responsable at mapagmahal. Bonus na lang kung gwapo rin. Sa sinabi ni Wilma ay isang lalaki lamang ang pumasok sa isip niya. Si Teddy. Iilan lang ang pinagkakatiwalaan niyang lalaki at nangunguna roon ang kaibigang si Theron James. Tulad ng best friend yung si Sir Teddy, ma'am. Naku, ang swerte ng mapapangasawa nun. I agree. Mabilis na sagot niya. Kung lahat sana ng lalaki tulad ni Teddy, wala sigurong iiyak na babae sa mundo. Anya sa isip. Pero ma'am, alam mo, bagay kayo. Kahit minsan ba, hindi ka nagkagusto sa best friend mo? Namilog ang mga mata niya at natawa. Magkaibigan lang kami no ni Teddy, no? Alam kong gwapo siya, mabait, responsable. Pero wala, magkaibigan lang talaga kami. E di okay lang na sabihin kong crush ko siya, ma'am? Kumunot ang noo niya. Crush mo si Teddy? E di ba may boyfriend ka na? Crush lang naman, ma'am. Sobrang gwapo kasi ni Sir Teddy. Gusto ko kapag nagkaanak ako ng lalaki, yung anak ko maging kasing gwapo niya. Natawa na rin siya sa sinabi ni Wilma. Tulad ng babae, kung sakali ring magkakaanak siya, gusto niya ay yung kasing gwapo ng best friend niya. Nahinto sila sa pag-uusap ni Wilma nang pumasok ang isang staff.
Ma'am Charlie, may naghahanap sa inyo. Lumabas siya ng opisina. Sumalubong sa kanya ang pamilyar na mukha ng pinsan ni Teddy na si Malakay Vallejo. Kasama nito ang anak na hula niya ay nasa 5 taong gulang na. Dahil matagal na silang magkaibigan ni Teddy, ilang beses na siyang naisama ng lalaki sa mga pagtitipon ng pamilya nito. Kaya naman kilala na rin siya ng pamilya ng binata. Sa katunayan ay naging customer na ng shop niya ang ilang pinsan ni Teddy. Kasama na roon ang kaharap niyang si Malakay Vallejo. Hi Charlie, magpapagawa sana ako ng sasakyan. Ani Malakay. Sige, ipapaasikaso ko agad sa tauhan ko. Sagot niya at bumaling sa anak na kasama nito. Hi little boy, you're Kairos, right? Yes, my name is Kairos Vallejo. And my name is Charlie. I'm Tito Teddy's friend. Malaki ang ngiting pakilala niya. Noon pa man ay mahilig na siya sa mga bata. I know you. You're Tita Charlie. Papa said you're Tito Teddy's girlfriend. Sagot ni Kairos. Namilog ang mga mata ni Charlie. Awkward na natawa naman si Malakay Vallejo sa sinabi ng anak. Anak, girlfriend, may space, babaeng kaibigan. Pagtatama ng ama nito. Whatever, Papa. Tita Charlie, you're so pretty and cool. Humahangang baling sa kanya ng bata. Thank you, Kairos. Natatawang sagot niya. Sandali siyang nakipagkwentuhan sa bata. Nang maging abala ito sa hawak ng laruan, ay binalingan niya si Malakay. Ang bibo ng anak mo, Mr. Vallejo. Masyado kang formal, Charlie. Kaya na lang. Parang hindi ka best friend ni Teddy. Humuso siya at ngumiti. Ang gwapo ni Kairos, Vallejo. Muli ay pinagmasdan niya ang pamangkin ni Teddy. Kung magkakaanak siya, gusto niya ay maging kasing gwapo at kasing bibo rin ito. Ngumisi si Malakay na tila proud sa anak. What can I say? Malakas talaga ang genes namin. Kung magkakaanak ako, gusto ko rin yung kasing gwapo at kasing bibo ni Kairos. Madali lang yan, Charlie. Mag-asawa ka ng Vallejo. Tamang-tama, single pa yung best friend mo. Oh. Nakangising sagot ni Malakay. Natawa siya. Magkaibigan lang kami ni Teddy, Kai. Malabo talaga maging kayo ni Teddy. Paano ka magkakaroon ng anak na Vallejo niyan? Muli ay natawang nakibit-balikat siya. Subalit sa tanong na yun ni Malakay, ay isang bumbilya ang umilaw sa utak niya. Pwede ako magkaroon ng anak na kamukha ni Teddy kung siya magiging sperm donor ko. Anya sa isip. Hanggang sa sumunod na mga araw ay hindi lumisan ang ideyang yon sa utak ni Charlie. Araw ng linggo, 1:00 ng tanghali ay sinundo si Charlie ni Teddy sa kondo. Napangiti siya nang makita ang ayos ng binata. Nakaputing t-shirt si Teddy na pinatungan ng leather jacket. Tulad niya ay nakamaong pants din ito at boots. Malayo ang suot nito ngayon sa formal na Amerikana na madalas nitong suot araw-araw. Nakabagsak din ng itim at hanggang tenga nitong buhok. Brad, ang gwapo natin ah. Para kang action star dyan sa ayos mo. Nakangising bati niya sa binata. Natawa ito. Sabi mo magmumotor tayo. Dala mo ang motor mo? Noong nasa kolehiyo pa sila, madalas na bonding nila ni Teddy ang pagmumotor. Siya ang nag-impluensya ritong bumili ng mga motor. Kotse ang dala ko, sagot nito. Paano tayo magmumotor niyan? Aangkas na lang ako sa'yo, Brad. Aba, ang daya mo ah. Gusto mo sitting pretty ka lang sa likod? Natawa ito. Ang tagal ko na kasing hindi nakakapagmotor, Brad. Pakiramdam ko, hindi na ako marunong. Hayaan mo, pagbalik natin, ikaw naman ang umangkas. Oo na, sige na. Halika na. Excited nang kumain tong mga alaga ko sa tiyan. Hindi kaya ako nag-lunch? Sagot niya na ikinatawa nito. Sabay silang bumaba ni Teddy sa basement parking ng gusali kung saan naroon ang mga sasakyan nila. Pagsampa ni Charlie sa motorsiklo niya ay agad na sumunod si Teddy. Naramdaman niya ang braso nito sa baywang niya. Brad, kapit na kapit ka naman? Komento niya. Wala siyang inaksayang oras at pinatakbo na ang motorsiklo. Hindi na nga ako sanay magmotor, baka mahulog ako. Paya ka pa. Sagot nito at lalo pang hinigpitan ang kapit sa kanya. Sa tagal ng pagkakaibigan nila ni Teddy ay hindi yun ang unang beses na niyakap siya ng binata. Bali wala lang sa kanya yon dahil wala silang mali siya sa isa't isa. Kaya hindi alam ni Charlie kung bakit ng mga sandaling yon ay tila may init na gumapang sa katawan niya sa pagdidikit nila ni Teddy. Naninibago ka lang siguro, Charlie. Ang tagal na rin ng huling umangkas sa'yo si Teddy. Wika niya sa sarili. Ngumuso siya at naisip na iyon nga marahil ang dahilan. Kapit ka mabuti, Brad. Bibilisan ko pa. Wika niya dahil konti lamang ang sasakyan ng araw na yon sa kalsada. Charlie naman, bilis mo magpatakbo. Reklamo nito na ikinatawa niya. Ang luwag ng kalsada oh.
Saka gusto ko lang sulitin tong Harley Davidson ko. Kapag nabuntis na ako, matagal-tagal ko rin hindi magagamit to. Akala niya hindi narinig ni Teddy ang sinabi niya dahil wala itong naging sagot. Subalit matapos ang 1 minutong pananahimik ay nagsalita ito. Desidido ka na talagang mag-anak, Charlie. Oo, sigurado na ako. 29 na ako, Teddy. Baka ma-expire na ang matres ko kapag wala na ang edad ko sa kalendaryo. Hindi basta-basta ang pagiging ina, Charlie, ah. I know, pero pakiramdam ko handa na ako. Financially, physically, emotionally. What about your sperm donor? Maghahanap ka na ba? Well, oo. Kagat ang labing sagot niya. Ang totoo, nakapili na siya ng lalaking gusto niyang maging ama ng anak. At yun ay si Teddy. Desidido na siya na ang binata ang gawing sperm donor. Pero hindi pa niya alam kung paano kakausapin si Teddy tungkol doon. Matalik na magkaibigan sila, pero hindi niya alam kung papayag ito sa hiling niya. Wala na siyang narinig na sagot mula kay Teddy. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ng pinsan nito. Sumalubong sa kanila ang mga kamag-anak ni Teddy. Naroon ang mga pinsan at tiyahin nito, maliban sa mga magulang nito na sina Sidney Vallejo at Theodore Olivares. Ayon kay Teddy, nasa Australia ang mga magulang nito at nagbabakasyon sa naturang bansa. Hi Ate Charlie, buti naman sinama ka ni Kuya. Namiss kita. Wika sa kanya ng nakababatang kapatid ni Teddy na si Thea Liz. Kanina ay binati rin siya ng bunsong kapatid ni Teddy na si Therese. Lalo kang gumanda, Thea. Puri niya sa dalaga. Ikaw din, Ate Charlie. Ang paganda mo talaga. Paganda? Pogi na maganda. In short, paganda. Di ba Kuya Teddy, ang paganda ditong si Ate Charlie? Anito nang lumapit sa kanila si Teddy. Karga ng binata ang pamangkin nito na siyang bininyagan. Pinasadaan siya ni Teddy ng tingin mula ulo hanggang paa bago matamis ng umiti. Oo, ang ganda mo at ang pogi, Charlie. Hindi alam ni Charlie kung bakit nag-init ang pisngi niya sa sinabi ng binata. Sanay na kasi siya at baliwala na sa kanya kapag pinupuri siya ni Teddy. Binubola mo pa talaga ako, Brad. Sa harap pa talaga ng bata. Pabiro niyang sagot bago binalingan ang batang hawak nito. Hi, baby Alexis. Bolero tong Tito Teddy mo, no? Naku, huwag kang magmamana sa kanya, ah. Aba, hindi kita binubola, Brad. Sinisiraan mo ako sa harap nitong pamangkin ko. Kontra ni Teddy. Natawa siya. Akin na nga yung pamangkin mo. Kakargahin ko. Lalo siyang nangiti dahil nang ilahad niya ang braso sa bata ay humagigik ito at tila gustong sumama sa kanya. Sige, para makapag-practice ka na. Ani Teddy at inabot sa kanya ang pamangkin. Tila may init na lumukob sa puso ni Charlie nang kargahin ang pamangkin ni Teddy. Nang mga sandaling yon, sigurado siyang handa na nga siya para magkaanak. Gusto niya ng batang aalagaan at pagbubuhusan ng pagmamahal. Ano Brad, bagay ba sa akin maging mommy? Pabirong tanong niya kay Teddy nang mapansing nakatitig sa kanya ang lalaki. Doon lang din niya napansin na wala na si Thea at silang dalawa na lamang ng binata ang magkasama. Masuyong umiti si Teddy. Bagay na bagay, Charlie. I'm sure you'll be a great mom. Walang duda ron. Nag-init ang puso niya. Ikaw din, Teddy. I'm sure you'll be a great father someday. Kilala niya si Teddy. Mapagmahal na tao ang binata, lalo na sa mga taong importante sa buhay nito. Kaya sigurado siya na magiging mabuting ama ito sa hinaharap at asawa sa babaeng pakakasalan nito. Talaga? Nakangiting sambit nito. Oo naman, ikaw pa ba Brad? Kung ako nga inaalagaan mo, paano pa kaya yung magiging pamilya mo sa hinaharap? Natawa ito. Ikaw talaga tong mambobola sa ating dalawa, Charlie. Natawa na lamang siya bago binalingan ang pamangkin nito na panay ang bungis-ngis. 5:00 na ng hapon nang magpaalam sila ni Teddy sa pamilya nito. Habang nasa biyahe pa uwi ay inabutan sila ng ulan kaya napilitan silang huminto sa isang coffee shop na nadaanan nila. I hope nag-enjoy ka kahit kinulit ka ng pamilya ko. Wika ni Teddy. Magkaharap sila ng binata sa mesa habang umiinom ng kape. Kailan ba ako hindi nag-enjoy, Brad? Lagit-lagi ay masaya siya kapag sinasama siya ni Teddy sa mga pagtitipon ng pamilya nito. Punong-puno kasi ng pagmamahal ng pamilya Vallejo. Kaya hindi nakapagtataka na puno rin ng pagmamahal si Teddy. Ang ganda talaga ng lahi ng mga Vallejo. Lahat ng pamangkin mo maganda at gwapo. Anya kay Teddy. It's in the genes, Charlie. Mayabang na sagot nito na pabiro pang kumindat. Kaya nga gusto ko rin ng genes mo. What? Seryoso niyang sinalubong ang tingin ng kaharap. Napag-isipan ko na to, Teddy. Gusto ko sanang ikaw ang maging sperm donor ko.
Kita niya kung paanong namilog ang mga mata ng kaharap sa sinabi niya. Napaubo rin ito mula sa iniinom na iced coffee. Brad, okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya sa binata. Agad nitong pinunasan ng tisyo ang bibig bago siya kunot noong tiningnan. Ano yung sinabi mo? Gusto mo akong maging sperm donor mo? Oo, ikaw sana ang gusto kong maging ama ng anak ko, Teddy. Bakit ako? Nakita ko yung mga pamangkin mo. Gusto ko maging katulad nilang magiging anak ko, Teddy. I want my future kid to be like you, and it will only happen if I get you as my sperm donor. Lumunok siya at nagpatuloy. Alam ko malaking pabor tong hinihingi ko sa'yo, pero promise, sperm mo lang ang kailangan ko, Teddy. Hindi mo magiging responsibilidad ang magiging anak ko. Wala kang pananagutan sa akin o sa kanya. Isisikreto ko rin na ikaw ang ama niya. Pwede ko siyang palakihin sa Switzerland para walang makaalam na payag ako maging ama ng anak mo, Charlie. Putol ni Teddy sa kanya. Napakurap-kurap si Charlie. Napaawang ang mga labi. Payag ka? Pumapayag ka agad? Inaasahan niyang mahihirapan siyang kumbinsihin ang binata, kaya hindi niya inaasahan na agad na itong napapayag. I'd agree to be your sperm donor, Charlie, but on my own terms and conditions. Anito sa seryosong boses. Wala sa sariling napalunok siya. Anong terms and conditions mo? Ayoko maging sperm donor lang, Charlie. Gusto kong kilalanin akong ama ng magiging anak natin. Anito, may diin sa salitang anak. Anong ibig mong sabihin? Magiging present ako sa buhay ng anak natin, Charlie. Simula sa pagbubuntis mo hanggang sa pag-aalaga sa anak natin. Kasama mo ko. Dadalhin niya ang apelyido ko. Muli siyang napakurap. Teka, Teddy, alam mo bang sinasabi mo? Para mo na rin sinabi na gusto mo maging co-parent tayo. Umangat ang sulok ng mga labi nito. That's exactly what I want. Magiging kasama mo ako sa pagpapalaki ng anak natin, Charlie. Paano kapag nagka-girlfriend ka? Napalunok si Charlie nang maalala ang tungkol sa first love ng binata na hanggang ngayon ay nasa puso nito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nanikip ang dibdib niya. Paano kung bumalik ang first love mo? Paano mo ipapaliwanag sa kanya na may anak ka na? Pagpapatuloy niya. Nakibit-balikat ito. Kung mahal niya ako, matatanggap niya ako kahit na may anak ako sa pagkabinata. Ang pamilya mo, anong sasabihin nila? Baka pilitin nila magpakasal tayo kapag ipinaalam mo na magkakaanak ka sa akin. Don't worry about my family. Hindi nila tayo mapipilit na magpakasal kung ayaw natin, Charlie. Kailangan mong linawin sa pamilya mo na wala tayong relasyon, na nag-donate ka lang ng sperm sa akin. Tama, ganun na lang, Brad. Kinagat nito ang ibabang labi, tila nagpipigil ng ngiti. Bakit ka nangingiti dyan, Teddy? May nakakatawa ba, Brad? Charlie, if I'm going to father your child, I think you should stop calling me Brad. Imagine kapag narinig ng anak natin na Brad ang tawagan natin, anong iisipin niya? Napanguso siya dahil may punto ito. So, payag ka na talaga maging sperm donor ko? Wala nang atrasan? I'll be your baby's daddy, Charlie. Not just a mere sperm donor. Pagtatama nito. So, pumapayag ka na nga na maging daddy ng anak ko? Masuyo itong tumango. I will be your baby's father. Your future kid will be a Vallejo Olivares. Nagdiwang ang puso niya. Sa labis na saya ay hinawakan niya ang isang kamay nito na nasa mesa. Thank you, Teddy. Akala ko mahihirapan akong kumbinsihin ka. Gumanti ito ng ngiti at pinagsalikop ang mga kamay nila. Mainit ang kamay ni Teddy at tila gumapang ang init niyon mula sa palad niya paakyat sa dibdib niya. You know I can't say no to you, Charlie. Bakit pa kita hahayaang maghanap ng iba kung pwede namang ako na lang? Besides, I don't mind having a kid as long as it's with you. Sagot ng binata. Grabe, ang lakas ko talaga sa'yo. Kaya mahal kita, Brad eh. Mahal din kita, Charlie. Sagot nito habang seryosong nakatingin sa mga mata niya. Hindi maintindihan ni Charlie kung bakit ng mga sandaling yon ay nagbago ang tibok ng puso niya. Tila rin matutunaw siya sa lamig ng tingin ni Teddy. Nasobrahan lang siguro ako sa kape. Anya sa sarili. Binawi niya ang kamay mula rito at idinaan sa pabirong tawa ang kakaibang takbo ng dibdib. Ang corny natin, Brad. Sana hindi yun makuha ng magiging anak natin. Natawa ito. Habang hinihintay ang pagtila ng ulan ay pinag-usapan nila ang plano niyang pag-aanak. Pareho nilang napagkasunduan na magpa-check sa fertility clinic sa susunod na linggo. Pasado 6:00 na nang makarating sila sa kondo niya. Agad rin nagpaalam si Teddy sa kanya. Samantala, wala pang 5 minuto mula nang makauwi si Teddy sa kondo, ay agad siyang nagkaroon ng bisita, ang kaibigan niyang si Gregor.
Napadpad ka dito sa kondo ko, Greg. At bakit may dala kang alak? Tanong niya sa lalaki. May hawak itong isang bote ng brandy. Naging kaibigan ni Teddy ang binata sa flight school. Isa rin kasing licensed pilot si Teddy. Subalit hindi tulad ng kanyang ama na naging isang commercial pilot, mas gusto niya na pamahalaan ng kumpanya nila kaysa gawing karir ang pagpipiloto. Yayayain kitang uminom. Binasted ako ni Jane. Sagot ni Greg. Ang tinutukoy ay ang flight attendant na alam niyang nililigawan nito. Pasensya na pare, hindi ako pwedeng uminom. Sasamahan na lang kitang maglasing. Iginiya niya ito sa bar counter ng unit niya. Pareho silang naupo roon ng kaibigan. Pare, seryoso ba yan? Naging CEO ka lang, bawal ka nang uminom? Natawa siya. Hindi yun, nag-iingat lang ako. I have a semen analysis next week. Semen what? Napahinto ito sa pagbubukas ng bote ng alak. Magdodonate ako ng sperm. Kanino? Kay Charlie. Nalaglag ang panga ni Greg. Kay Charlie? As in, si Charlie na best friend mo? Si Charlie na isang dekada mo ng sikretong minamahal? Sa kabila ng matalim na tinging ibinigay niya kay Gregor ay tumango siya. Tanging ang lalaki lamang ang nakakaalam ng damdamin niya para sa matalik na kaibigan. Oo, si Charlie. Habang umiinom si Greg ay kinuwento niya rito ang naging usapan nila ni Charlie. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na magiging ama siya na magiging anak ni Charlie. Akala niya ay kailangan pa niya mag-isip ng paraan kung paano niya mapapapayag si Charlie na siya ang kunin nitong sperm donor. Kaya ganun na lamang ang lihim na pagdiriwang niya nang si Charlie na mismo ang mag-alok sa kanya na maging ama ng anak nito. Paano siya mabubuntis? Through artificial insemination? Tanong ni Greg. Yeah. Bakit hindi mo i-suggest na natural method yun na lang gawin ng magiging anak nyo? Tinignan niya ng masama si Gregor. Gusto mo bang patayin ako ni Charlie? Ang lakas ng naging tawa ng kaibigan. Susubukan mo lang naman. Malay mo pumayag. Asa pa akong pumayag yun. So, anong plano mo? Kontento ka na lang na maging tatay ng anak niya? No. I will make Charlie fall in love with me. Gagamitin niya ang pagbubuntis ni Charlie at ang magiging anak nila para mapaibig niya ang babae. Kung sa loob ng isang dekada ay nakontento si Teddy na hanggang magkaibigan lamang sila ni Charlie, ngayon ay hindi na siya papayag dahil iba na ang sitwasyon nila. Ngayong magkakaanak na sila ng babae ay hindi niya sasayangin ng pagkakataon na mapaibig ang babaeng minamahal. Ganyan nga pare, tama na ang pagiging torpe, hindi nakakagwapo yan. Ani Greg na tinapik-tapik pa ang balikat niya. Napailing siya sa kaibigan, subalit alam niyang tama ang sinabi nito. Oras na para kumilos siya at kunin ang puso ng babaeng minamahal. Sa pagdating ng sumunod na weekend ay muling sinundo ni Teddy si Claire sa kondo ng dalaga para sa schedule nila sa fertility clinic. Pagkatapos ng mga pagsusuri ay nakumpirma nilang pareho silang malusog ng dalaga. Naging mabilis ang proseso para sa artificial insemination ni Charlie. Sigurado ka na ba talaga dito, Charlie? Tanong ni Teddy sa babae. Magkasama sila sa labas ng fertility clinic. Ngayon ang schedule nila para sa artificial insemination procedure ng babae. Nakangiti itong bumaling sa kanya. Siguradong sigurado. Ikaw ba, Brad? Sure ka na? Wala nang bawian? Isang dekada na akong sigurado sa'yo. Sagot niya sa isip. Sa halip na sabihin yon ay ngumiti siya. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para bumawi, Charlie. Oh, hindi ko alam na dating member pala ng sex bomb ang mami mo, Teddy. Pero good yan. Kasi kung pinaasa mo ko tapos bigla kang babawi, aba, magkalimutan na tayo. Sagot nito na ikinahalakhak niya. Si Charlie lang talaga ang may kakayahang magpatawa sa kanya ng ganun. She is his happy pill. His only happy pill. Para sa kanya, lahat ng bagay ay gumaganda kapag kasama niya ito. Ilang sandali pa ay tinawag na sila ng nurse. Ramdam niya ang kaba sa mukha ni Charlie kaya naman nasa tabi siya ng babae hanggang sa matapos ang ginawang procedure dito. How was it, Charlie? Masuyong tanong niya sa dalaga. Brad, wala naman ako naramdaman pumasok na sperm. Ganun pala yun, ano? Wala pa kasi akong experience. Pabulong na sambit ni Charlie. Namula ang mukha niya at natawa na lang. Oh, Charlotte Liana. Oh, bakit? Anong sinabi ko at binuo mo ang pangalan ko? Akma siyang sasagot ng muling lumabas ang doktor. Kinausap sila nito ni Charlie. Brad, daan muna tayo sa chapel nitong ospital. Magdadasal ako. Yakag sa kanya ng dalaga paglabas nila ng klinik. Pagdating sa loob ng chapel ay magkatabi silang naupo sa bangkito paharap sa altar. Pinanood niyang pagdikitin ng babae ang mga kamay. Pumikit at umusal ito ng panalangin. Lord, hindi naman kayo magagalit kung gusto kong magbuntis ng walang asawa, di ba?
Ayoko kasi talaga mag-asawa. Pero pangako, aalagaan ko ang magiging anak ko. Magiging mabuting magulang ako sa kanya. Kaya sana po, pagkalooban niyo ako. Kusang napangiti si Teddy habang nakatingin sa dalaga. Sigurado siya magiging mabuting ina si Charlie sa magiging anak nila. Ngayon pa lamang ay puno na ang puso niya kapag naiisip na sa mga susunod na buwan ay dadalhin nito ang anak nila. Lord, salamat din dahil si Teddy ang magiging tatay ng anak ko kung sakaling pagkakalooban mo ko. Aminado ako noong una, kabado ako maging ina. Hindi ako sigurado kung tama ba tong papasukin ko. Pero dahil nandiyan si Teddy at siya ang ama ng magiging anak ko, napanatag ako. Alam ko kung gaano siya kabuting lalaki. Alam ko, sigurado ako wala akong dapat na ipangamba dahil hindi niya ako pababayaan at ang magiging anak namin. Nanikip ang dibdib ng binata sa mga narinig. Nang mga sandaling yon, gusto niyang yakapin si Charlie at sabihin dito ang lahat ng nilalaman ng dibdib niya. Subalit sa halip na gawin yon ay nakontento siyang pagmasdan ang dalaga hanggang sa dumilat ito at bumaling sa kanya. Puno ng pagsuyong umiti siya kay Charlie. Wala kang dapat na ikatakot, Charlie. I promise you, I will take care of you and our child. Hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak natin. Gumanti ito ng ngiti. Alam ko, Teddy, kahit kailan hindi ako nagduda sa lahat ng sinabi mo. Good. Ano, nagdasal ka rin ba, Teddy? Hindi pa. O, ano pang hinihintay mo? Kausapin mo na rin si Lord para makalabas na tayo. Nagugutom na rin ako. Bahagya siyang natawa bago bumaling sa altar. Hindi tulad ni Charlie, sa isip niya inusal ang panalangin. God, please let this woman fall in love with me. Please let me have her heart. Pangako, mamahalin ko siya at ang magiging pamilya namin hanggang sa kabilang buhay. Pagdilat niya ng mga mata, agad na sumalubong sa kanya ang magandang mukha ni Charlie. Brad, parang seryoso yung dasal mo ah. Anong sinabi mo kay Lord? Sana maging kamukha mo ang magiging anak natin. Ha? Anong kamukha ko? Gusto ko nga kamukha mo. Bawiin mo yun, Brad. Natawa siya. Don't worry. Ikaw man o ako maging kamukha niya, siguradong gwapo at maganda siya. Paglabas nila sa ospital ay dumiretso sila ni Charlie sa mall. Doon na sila kumain ng tanghalian ng dalaga. Habang kumakain ay pinag-usapan nila ang magiging setup nila kapag nabuntis na ito. Pumayag itong lumipat sa kondo niya at tumira kasama niya habang nagdadalang tao. Pagkatapos kumain ay niyaya siya ni Charlie sa bookstore. Ano to, Brad? Bumili ka ng mga pregnancy books? Napakorap na tanong ni Charlie nang makita ang mga librong kinuha niya. I'll be the one taking care of you. Dapat marami akong alam tungkol sa magiging kalagayan mo at ng baby natin. Tiningnan nito ang mga libro sa cart niya. Pero ang dami nito. Sigurado ka mababasa mo lahat to? Saka hindi pa naman ako buntis. Excited ka naman? Pagdating sa'yo at sa magiging anak natin, may oras ako. Importante man kay Teddy ang trabaho niya, wala nang mas importante pa kaysa kay Charlie. Hindi siya mawawalan ng oras para sa babaeng minamahal. Grabe, Brad. Parang ikaw pa ang mas excited sa ating dalawa na magka-baby ah. Natatawa ang komento ni Charlie. Nakangiting nag-angat siya ng kilay. Excited naman talaga ako. I can't wait to have a baby with you, Charlie. Hindi nakaligtas sa kanya ang pamumula ng mukha nito. Halika na nga sa counter. Bayaran na natin tong mga libro na to. Pagkatapos nilang bayaran ng mga pinamili, sandali pa silang naglakad-lakad sa mall bago sila umuwi. Update me everyday, okay? Kapag may nararamdaman kang kakaiba, tawagan mo agad ako. Bilin niya kay Charlie nang ihatid niya ito sa kondo nito. Grabe ka, Brad. Daig mo pa si doktora kung magbilin ah. Siyempre, ako ang daddy ng baby mo eh. Wala pa nga. Hindi pa natin alam kung may mabubuo. Advance ka ah. Meron yan. Lakas na ang tiwala mo sa sperm mo ah. Sagot nito na ikinatawa niya. Pero sige po, Daddy Teddy. Araw-araw kitang i-update. Tila kumistot ang puso niya sa itinawag nito sa kanya. Very good, Mommy Charlie. Sige na, umuwi ka na. May trabaho ka pa bukas oh. I'll see you tomorrow. Hindi ka busy? I'll make time for you, Charlie. Sagot niya. Malaki ang ngiting nagpaalam si Teddy kay Charlie. Samantala, malaki rin ang ngiti ni Charlie pagpasok niya sa condo unit. Kusa niyang ibinaba ang kamay sa impis na tiyan. Hindi pa man sigurado kung may mabubuo sa unang pagsubok nila ni Teddy, ay damang-dama na niya ang pag-aalaga ng binata. Sa lahat ng desisyong ginawa ko sa buhay ko, ito na siguro ang pinakatama. Ang piliin ko si Teddy na maging tatay ng anak ko. Anya sa sarili. Sa sumunod na mga araw ay naging normal ang routine ni Charlie. Sa araw ay nagpupunta siya sa shop niya.
Sa hapon ay nagkikita sila ni Teddy at sabay silang naghahapunan. Bago sila matulog sa gabi ay nagbabasa siya ng mga librong binili nila ng binata. 3 linggo ang matuling lumipas na walang kakaibang pagbabagong naramdaman sa katawan si Charlie. Hanggang isang tanghali, kumakain siya kasama ang mga empleyado nang maduwal siya sa amoy ng sibuyas. "Ma'am, ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ng manager niyang si Wilma paglabas niya ng banyo. "Ayos lang ako. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Uuwi muna ako para magpahinga." Paalam niya. "Kaya mo ba, ma'am?" "Oo naman. Malapit lang naman yung kondo ko." Sagot niya. Pagdating sa kondo ay nag-take siya ng pregnancy test. Nanginig ang kamay niya nang makita ang 2 linya roon. "Buntis na ako." Hindi makapaniwala at naiiyak na sambit niya habang sapaw ang tiyan. Balak niyang tawagan si Teddy subalit sa huli ay nagpasya siyang puntahan na lamang ito sa opisina. Wala ang sekretarya ni Teddy pagdating niya sa labas ng opisina ng binata, kaya diretso na siyang pumasok sa loob. Pagbukas niya ng pinto ay naestatwa siya nang makitang hindi lamang si Teddy ang naroon. May kasama itong 3 matandang negosyante. Naroon din ang sekretarya ng binata. "Oh my God, I'm sorry." Hiyang-hiyang wika niya kay Teddy at sa mga naroon. "It's okay, Charlie," sagot ni Teddy. Tumayo ito at bumaling sa mga kasama. "I'm sorry, gentlemen. I'm afraid we have to adjourn this meeting." Sabay-sabay na tumayo ang 3 businessman na naroroon maging ang sekretarya ni Teddy. Hiyang-hiya si Charlie nang nagpasan siya ng mga ito para lumabas. "Charlie, napasugod ka dito sa opisina. Are you okay?" Tanong ni Teddy na hindi niya namalayang nakalapit na sa kanya. Marahang hinawakan nito ang magkabilang braso niya. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata. "Sorry, Teddy. Naistorbo kita sa meeting mo." "It's okay. Hindi naman importante yon." "Anong hindi importante? Ang seryoso ng pinag-uusapan niyo nung dumating ako." "But it's not a matter of life and death. You didn't answer my question, Charlie. Bakit napasugod ka? Is everything okay?" Kagat ang ibabang labing, kinuha niya sa bulsa ng suot na pantalon ang pregnancy test na ginamit kanina. Pagkatapos ay inabot yun kay Teddy. Laglag ang pangan tinitigan yun ni Teddy. What's the meaning of this? Are you pregnant?" Masayang tumango siya kay Teddy. Namilog ang mga mata sa kaharap. Magkakabibi na tayo?" Muli ay nakangiting tumango si Charlie. Bago pa siya makapagsalita ay walang ano-anong binuhat siya ni Teddy at inangat sa ere. "Brad, hoy! Ibaba mo ko!" Natatawang saway niya sa lalaki. Hawak ang baywang niya ay inikot siya nito sa opisina. Bago siya maingat na ibinaba, nagniningning ang mga matang hinawakan nito ang mukha niya. "I'm so happy, Charlie. Hindi ako makapaniwalang magkakaanak na tayo." "Masaya rin ako, Teddy." Nakangiti niyang sagot. "Thank you, Charlie. Thank you. Paulit-ulit na sambit ni Teddy. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Tinawid nito ang distansya nila at lumapat ang mga labi nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Charlie, subalit nang gumapang ang kuryente sa katawan niya ay kusa siyang napapikit at wala sa sariling tinugon ang halik ni Teddy. Hindi alam ni Charlie kung gaano katagal magkalapat ang mga labi nila bago siya matauhan at lumayo kay Teddy. Pareho silang tulala nang salubungin ng tingin ang isa't isa. "Charlie, I'm sorry. I didn't mean to kiss you. I just got carried away." Tila nagpapanik na wika ni Teddy. Tumahimik siya at ikinalma ang sarili. "It's okay, naiintindihan ko. Ako rin masyadong masaya kaya nahalikan kita pabalik. Kalimutan na lang natin yun, Brad." Tumikim ito at tumango. "Are you okay, Charlie?" "Oo naman. Bakit hindi ako magiging okay?" I mean, wala ka bang nararamdaman sa katawan? Hindi ka nasusuka, nahihilo? Kanina, medyo sumama ang pakiramdam ko nang makaamoy ako ng sibuyas. Pero sandali lang naman, umayos din ako agad." "Stay here in my office. Tatapusin ko lang ang trabaho ko para makapunta tayo sa doktor." Anito at iginiya siya sa sofa. 2 oras na nanatili si Charlie sa opisina ni Teddy. Bago matapos ang araw na yon, ay nakumpirma nila ng binata na nagdadalang tao na nga siya. "Doktora, kailan namin pwedeng makita si baby?" Excited na tanong ni Teddy sa doktor na kaharap nila. "Nako, Daddy, sa ngayon 2 millimeters pa lamang ang size ni baby. Kasing laki pa lang siya ng poppy seed. Balik kayo dito ni Mommy after 4 weeks. Malinaw na nating makikita nun si baby. Maririnig na rin natin ang heartbeat niya." Masunuring tumango si Teddy sa doktor. Hindi napigilang mapangiti ni Charlie habang nakatingin sa kapatid. Kanina pa siya namamangha sa mga ipinapakitang ekspresyon ni Teddy.
Charlie, narinig mo sinabi ni Doc? Bawal ka na magpuyat, bawal kang ma-stress. Hindi ka rin muna pwedeng magmotor. Wika ni Teddy sa kanya habang kumakain sila ng hapunan sa kondo ng binata. Pagkatapos nilang manggaling sa doktor ay dumiretso sila sa kondo niya para hakutin ang mga importanteng gamit niya. Hindi kasi pumayag si Teddy na mag-isa siya sa kondo niya. Alam ko, Brad, nakinig din ako kay doktora kanina. Sagot niya. Stop calling me Brad, Charlie. Naririnig na yan ni baby sa tiyan mo. Natawa siya. Daddy Teddy, kasing laki pa lang naman ng binhitong baby natin. Mommy Charlie, kahit maliit pa si Baby Bean, nakakarinig na yan. Giit nito na ikinatawa na lang niya. Oo na, sige na. Kumain ka ng maraming gulay Anito at ipinaglagay siya ng pagkain sa plato niya. Napanguso si Charlie. Sanay na siya sa pagiging maasikaso ni Teddy. Pero ngayon ay kapansin-pansing dumoble pa ang pagiging maalaga nito. Teddy, para naman akong baboy nito. Yung pinapataba tapos sa huli lilitsunin. Humisi ito. Ikaw ang pinakamagandang baboy, Charlie. Ewan ko sa'yo. Baby inaasar ako ng daddy mo. Akala ko ba hindi pa tayo naririnig ni baby? Bakit ngayon nagsusumbong ka na? Inirapan niya ang lalaki. Humalakhak naman ito bago siya pinisil sa pisngi. Cute mo, Mommy Charlie. Biglang nagwala ang puso ni Charlie, lalo na nang mapatingin siya sa mga labi ni Teddy. Bigla ay bumalik sa kanya ang halik na pinagsaluhan nila. Erase, Charlotte, Liana. Kakalimutan mo ang halik na namagitan sa inyo ni Teddy. Utos niya sa sarili bago ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain, hindi nagtagal ay nagpaalam na rin siya kay Teddy na magpapahinga. Kinabukasan, nagising siya sa katok sa pinto ng silid niya. Charlie, gising ka na? Tanong ni Teddy mula sa labas ng guest room. Bumangon si Charlie, subalit sa halip na buksan ang pinto ay dumiretso siya sa banyo. Paglabas niya ng banyo ay sumulubong sa kanya ang nag-aalalang si Teddy. Charlie, okay ka lang? Should we call your doctor? Tila natatarantang tanong nito. Namumutla ang mukha nito habang masuyong hinawakan ang mukha niya. Hindi niya napigilang matawa. Teddy, pagtatawanan tayo ni doktora kapag tumawag ka sa kanya. Ayos lang ako. Normal lang itong morning sickness sa mga buntis. Sigurado kang ayos ka lang? Oo nga, kumalma ka. Parang ikaw ang mahihimatay sa ating dalawa. Hinawakan niya ang balikat nito at sinalubong ang mata nito. Ayos lang kami ni baby. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Okay, do you need anything? Tsaa, pakigawa ako ng tsaa. Tumangutango ito. Right, you need warm tea. Come on, dun tayo sa kusina. Dinala siya nito sa kusina. Pagdating doon ay agad niyang napansin na may nakahanda ng almusal. Nakapagluto ka na rin ng breakfast? Bakit ang dami? Parang 5 tao ang pakakainin mo Baling niya kay Teddy. Hindi ko kasi alam kung anong gusto mong kainin. Alam ang paborito kong sinangag at corned beef sa umaga. Pero buntis ka ngayon, baka nagbago ng panlasa mo. Remember, ayaw mo sa amoy ng sibuyas ngayon. Muli ay may mainit na bumalit sa dibdib niya. Narinig mo ba yun, baby? Ang liit-liit mo pa lang dyan sa tiyan ko, spoiled ka na agad si daddy mo Hindi lang si baby ang spoiled sa akin, pati rin si mommy. Ani Teddy at inabot sa kanya ang tasa ng tsaa. Habang iniinom niya yon ay masuyo nitong inayos ang buhok niya. Teddy, kaya ko namang kumilos. Buntis lang ako, wala akong sakit. Humungay ang mga mata nito. Hayaan mong alagaan kita. It will make me happy if I get to take care of you and our baby, Charlie. Napuno ng init ang puso ni Charlie. Bigla ay para siyang matutunaw sa masuyong tingin nito. Bahala ka nga. Teka, bakit hindi ka nakabihis? Hindi ka ba papasok sa trabaho? Wala naman ako importanteng gagawin sa office ngayong umaga. Mamaya tanghali na ako papasok. I want to make sure you're okay first. Okay na ako, Teddy. Pumasok ka na sa trabaho. Kailangan ka ng kumpanya nyo. Kailangan mo rin naman ako at ng baby natin. Kaya kong alagaan ng sarili ko, Teddy. Wala ka bang tiwala sa akin? Humuso ito. Meron, pero gusto ko lang na nasa tabi mo ako. Muli ay nag-init ang puso niya. Pero may obligasyon ka sa kumpanya nyo, kaya kailangan mo magtrabaho, Teddy. Pwede akong dito sa kondo magtrabaho. Ibinaba niya ang hawak na tasa at pinamaywangan ang binata. Theron James Olivares, papasok ka sa trabaho o mag-aaway tayo? Alam mo kung paano ako magalit. Pinigilan niyang mangiti ng bumuntong hininga ito. Fine, papasok na po. Anong laban ko sa inyo ni baby? Basta, lagi mong itabi yung cellphone mo sa'yo. I'll call you and check on you from time to time. Kahit hindi na, tatawag na lang ako kapag may problema.
Charlotte Liana? Oo na, sige na. Itatabi ko ang cellphone ko sa sarili ko. Pagsuko niya. Isang oras pagkatapos nila mag-almusal ay pumasok na sa trabaho si Teddy. 10:00 pa lang ng umaga ay tumawag na ito sa kanya para mangumusta. Okay lang ako dito sa condo, Teddy. Nag-check ako ng report na sinend sa akin ni Wilma. Should you be working? Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Ani Teddy. Daddy Teddy, wag kang OA. Magpapahinga ako kung hindi maayos ang pakiramdam ko. Okay, good. Alam mo, magtrabaho ka na lang na mabuti dyan. Anong gusto mong tanghalian? Magpapadala ako dyan. Ako na bahala sa lunch ko, Teddy. Nag-order na ako online. Huwag kang magpapagutom ah. Opo. Napapailing na napangiti na lamang siya nang ibaba ang tawag. Baby Bean, ang kulit ng daddy mo. Sabing okay lang ako eh. Pagkausap niya sa laman ng tiyan. 3:00 ng hapon ay hindi niya inaasahang muling tatawag si Teddy. Di ba sabi ko magtrabaho kang mabuti dyan, Teddy? Kapag nalugi ang airline niyo dahil sa'yo, anong ipang susuporta mo sa anak natin, ha? Bungad niya sa binata. May pera at negosyo ka naman, Charlie. Kaya mo kami suportahan ng anak natin. Sagot nito. Aba, at bakit kasama ka sa susuportahan ko? Sagot niya na nagpahalakhak dito. I'm just kidding. Nagtatrabaho ako mabuti. Hindi naman nabala sa akin kung tawagan kita para kumustahin. At saka kahit masipa ako sa posisyon ko, kaya ko kayong buhayin ng anak natin. Huwag kang mag-alala, maayos po kami ni baby. Kumain ako ng lunch sa oras. Nanonood ako ngayon ng pregnancy videos dito sa flat screen mo pero mamaya magluluto ako ng adobo. Teka, kaya mo bang magluto? Teddy naman, anong akala mo sa akin? Naputulan ng kamay? Nakaratay sa kama? Natawa ito. Just be careful, okay? Opo. I'll be home by 5. May gusto ka bang ipabili? Gusto ko ng cake, Teddy. Yung guyabano flavor. What? Anong flavor? Guyabano nga. Nakakain ako nun dati. Pinakain kita. Yung parang langka pero kulay puti sa loob tapos medyo maasim. May cake bang guyabano flavor? Meron, Teddy. Maghanap ka. Paano kung wala akong mahanap? Pwedeng blueberry cheesecake na lang. Paborito mo rin yun, di ba? Ngumuso siya. Ayoko nun. Guyabano lang ang gusto ko. Alright. Maghahanap ako. Anything else? Wala, yun lang. Huwag mo kalimutan na, hindi ka makakapasok ng kondo kapag wala kang uwi mamaya. Natawa ito sa kabilang linya. Pamihira ang mami mo, baby. Pinagbantaan ako sa sarili kong kondo. Pabiro siyang umingos. Kaya wag mong kalimutan. Pagdating ng 5:00 ay nakaantabay na si Charlie sa oras. Pasado 6:00 nang dumating si Teddy. Agad niya sinalubong ang binata sa bukanan ng pinto at inilahad ang kamay. Bago ka pumasok, nasan muna ang guyabano cake ko? Humuso si Teddy. I'm sorry, Charlie. Wala ako nahanap na guyabano cake. Nalukot ang mukha niya. Ang tagal mo bago umuwi. Wala ka palang nahanap. Naputol ang sinasabi niya nang mula sa likod ay ilabas nito ang isang kahon. I'm just kidding. Nakahanap ako syempre. Pigil ang ngiting inirapan niya ito. Nakakainis ka, Teddy. Akala ko wala nga. Natawa ito. Papayag ba ako na wala? Hahalughugin ko ang buong Maynila. Makahanap lang ng gusto mo. Nag-init ang puso niya. Thank you, Teddy. Teka, wala ba akong hug muna? Inikot ko ang buong Makati para makahanap nitong guyabano cake mo. Inilahad nito ang isang braso sa kanya. Nakangiting humakap siya dito. Thank you, Daddy Teddy. Sabi yan ni baby. You're welcome, baby and mommy Charlie. Masuyong sagot nito. Agad na nanood kay Charlie ang amoy ni Teddy. Kahit maghapon ang lalaki sa opisina ay napakabango pa rin ito. At hindi niya maintindihan kung bakit bigla ay parang naa-addict siya sa amoy nito. Charlie, bakit sinisinghot mo na ako? Tila natatawang untag ni Teddy. Nakangusong nag-angat siya ng tingin. Bakit ang bango-bango mo ngayon, Teddy? Ha? Hindi naman ako nagpalit ng pabango ah. Ito pa rin ang gamit ko. Yung pinili mo sa akin noon. Ang bango mo, Teddy? Umangat ang sulok ng mga labi nito. Kaya pala inuubos mo ang amoy ko. Tumikhim siya at napilitang humiwalay dito. Ang bango lang kasi. Anyway, kakainin ko na tong cake ha. Ayaw mong gawing dessert? Hindi na ako makapaghintay. Adobo na lang ang dessert ko. Natatawang inabot nito sa kanya ang kahon ng cake. Habang kumakain siya ay iniwan siya ng binata para magpalit ng damit. Pagbalik nito sa kusina ay halos maubos na niya ang pangalawang slice niya ng cake. Sarap na sarap ka dyan ah. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng pisngi niya.
Napatitig siya kay Teddy nang maramdaman ang pagpunas nito sa sulok ng labi niya. May icing ka sa labi, Charlie. Mahinang sambit nito. Napalunok siya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Thank you. Gusto mong tikman? Sure, subukan mo ako. Bahagya siyang natawa. Bakit? Hindi mo kayang kumain mag-isa? Napagod ako maghanap ng cake mo. Come on, subukan mo na lang ako. Tila naglalambing na wika nito. Hindi man niya maintindihan ang tibok ng puso niya ay sinubuan niya ito. Natawa siya nang kumalat ang icing sa labi nito. Malaki kasi ang piraso ng cake na isinubo niya. Charlie naman, muntik na ako mabulunan. Reklamo nito. Masarap naman, di ba? Masarap nga. Gamit ang daliri ay pinunasan nito ang sariling labi. Nagwala ang puso ni Charlie nang mapatitig siya sa basa at mapupulang labi ni Teddy. Charlotte Liana, anong nangyayari sa'yo at nakatitig ka na naman kay Teddy? Saway niya sa sarili. Pansin nga niya na mula nang bumalik siya ng Pilipinas ay kung ano-ano ang napapansin niya sa kaibigan. Tila tinutubuan siya ng mali siya rito. Lalo pang lumala ang nararamdaman niya nang aksidenteng halikan nila ang isa't isa. Sa halip na mag-iwas ng tingin, pinanood niyang simutin ng binata ang icing sa daliri nito. Pinaglilihian ko lang ba tong si Teddy? O talaga nagkakagusto na ako sa kanya? Tanong niya sa isip. Charlie, bakit parang sama ng tingin mo sa akin? Pabirong tanong ni Teddy. Tumikhim siya. Napansin ko lang. Ang gwapo mo pala talaga, no? Natigilan ito. Namula ang puno ng tenga. Pagkatapos ay naaaliw na nag-angat ng kilay. What? Ngayon mo lang napansin yan? I mean, alam ko namang gwapo ka, pero parang mas gumwapo ka pa ngayon. Anong ginawa mo nang nasa Switzerland ako? Trabaho lang ang inatupag ko nun. Wala kang dinate na babae, kahit isa? Wala. Natigilan si Charlie nang maalala na meron ng babaeng nagmamayari sa puso ni Teddy. Tila may pumiga sa puso ng dalaga. Nang mga sandaling yon, napagtanto niyang may nararamdaman na siya para sa matalik na kaibigan. Akala niya, hindi siya magkakagusto kay Teddy dahil magkaibigan sila. Pero heto siya ngayon, halos mabusog sa mga sinabi noon. At hindi niya alam kung mapipigilan pa niya ang nararamdaman, gayong lagi silang magkasama ni Teddy. Magkakaanak pa sila. Kung hindi mo kayang pigilan, gumawa ka na lang ng paraan para mahulog din sa iyong loob ni Teddy. Inakala mo noon na imposible kang magkagusto sa kanya. Kaya hindi rin imposible na magkagusto siya sa'yo, kahit na may ibang babae na sa puso niya. Aniya sa sarili. Charlie, anong iniisip mo? Parang malalim ah. Untag ni Teddy. Tumikhim siya at ngumiti. Iinitin ko na yung adobo para makapag-dinner ka na. Hindi mo ako sasabayan? Busog ka na sa cake? Sasabayan, pero konti lang ang kakainin ko. Oo nga pala, pahingi ako ng pabango mo mamaya ah. Bakit? Gusto ko kasi ang amoy mo. Pakiramdam ko hindi ako makakatulog kapag hindi ko yun naamoy mamaya. Natawa ito. Tama nga, nabasa ko na weird talaga mga buntis. Pagkatapos nilang kumain ay hiningi niya ang pabango nito para punuin ng amoy nito ang kwarto niya. Subalit hindi siya nakontento roon. What's wrong? Tanong ni Teddy nang nakasimangot niyang kinatok ang silid nito. Iba yung amoy ng pabango mo sa amoy mo, Teddy. Pahingi na lang ako ng suot mo kanina. Iyon ang itatabi ko sa pagtulog ko. Madumi na yun, Charlie. Nasa labahan na. Eh di ikaw na lang itatabi ko sa pagtulog. Sagot niya bago pa mapigilan ng sarili. Namilog ang mga mata nito. Nang makabawi ay lumunok at tumango. Mas mabuti nga siguro na sa iisang kama tayo matulog para mabantayan kita. Pwede kitang yakapin? Kaya ka nga tatabi sa akin para masinghot mo ako, di ba? Eh di yayakapin mo nga ako. Eh hindi mo naman sinagot kung okay lang. Ngumiti ito. Naging masuyo ang mga mata. Okay lang. Okay lang. Basta para sa'yo at kay baby. Hindi niya napigil ang ngiting sumilay sa mga labi. Nang gabing yon, lumipat nga siya sa silid ni Teddy at tinabihan ito sa malawak na king-sized bed. Sa mahabang panahong pagkakaibigan nila, yun ang unang beses na nakatabi ni Charlie si Teddy sa pagtulog. Kakaibang kuryente ang gumapang sa katawan niya nang bumalot sa kanya ang matipunong bisig nito. Pagising kaya natin, ubos na tong amoy mo? Pabirong tanong niya kay Teddy. Hindi yan mauubos. Unlimited yan para sa'yo. Natawa siya. Good night, Daddy Teddy. Lahat ng kapritsyo ko pinagbibigyan mo. Ikaw na talaga ang best daddy in the world. Natawa ito kahit masuyo ang mga mata. Good night, Mommy Charlie. Good night, Little Bean. Nang gabing yun ay natulog si Charlie na nakayakap sa binata.
Kinabukasan, kahit na inatake siyang muli ng morning sickness, ay mabilis ding gumaan ang pakiramdam niya dahil sa pag-aalaga ni Teddy. Ganoon ang naging routine nila sa sumunod na mga araw. Samantala, ilang araw ang nakalipas, araw ng Miyerkules, katatapos lang ng meeting ni Teddy nang mag-ring ang cellphone niya. Agad niya yung sinagot nang makita ang pangalan ni Charlie. "Charlie, napatawag ka. Is everything okay?" Tanong niya sa babae. Narinig niya ang tawa nito sa kabilang linya. "Teddy, bakit parang kabado ka dyan? Okay lang ako." "Napatawag ka kasi." Sanay siya na siya ang madalas na tumawag sa dalaga. "Bawal ba akong tumawag kapag namimiss ka namin ni baby?" Napakurap-kurap siya. "Namimiss niyo ako?" "Actually, amoy mo talaga namimiss ko. Pero okay na rin na marinig ko ang boses mo." Sagot nito. Nagwala ang puso niya. Hindi niya inaasahang maririnig yon mula kay Charlie. Gusto niyang ipagpasalamat na pinaglilihian siya ng dalaga. Hindi siya makapaniwala na sa nakalipas na mga araw ay sa iisang kama sila natutulog ni Charlie at lagi ay yakap siya nito. Anong ginagawa mo?" Tanong niya. "Ito, katatapos ko lang gumawa ng financial report. Kausap ko rin si Wilma kanina. Ikaw, hindi ba ako nakakaabala?" "Trabaho ang abala sa inyo ni baby." Natawa ito. "Ikaw talaga? Parang hindi mo siniseryoso yung pagiging CEO mo ah." "Seryoso ako sa trabaho, Charlie. Malinaw lang sa akin kung anong priority ko sa buhay. Nagmerienda ka na ba? Magpapadala ako ng pagkain sa kondo." "Kumain ako ng lasagna, pero parang gusto ko ng OTAP, Teddy." "OTAP?" Nitong mga nakaraang araw ay kung ano-ano ang gustong kainin ni Charlie. "Hindi mo alam kung ano yung OTAP?" "That's wood bread, right? Yung OTAP?" "Ang sosyal mo naman, may pa wood bread ka pa. Pero oo, yan nga yung OTAP. Gusto ko nun, Teddy." "Okay, mag-uuwi ako." "Pero gusto ko yung galing ng Cebu, Teddy." "Ha? Galing ng Cebu?" "Mas masarap ang OTAP na galing Cebu." "Okay, sige, maghahanap ako ng OTAP na galing Cebu." "Thank you, Daddy Teddy. The best ka talaga. Sige na, hindi na kita iistorbohin sa trabaho. Yung OTAP ko mamaya ha." "Noted, Mommy Charlie." Nang mawala ang dalaga sa kabilang linya ay tinawagan niya ang pinsang si Malakay Vallejo. Isang commercial pilot ang pinsan, subalit naka-leave ito sa trabaho dahil kapapanganak lamang ng asawa nito. "Bakit napatawag ka, Teddy?" Tanong ng kanyang kuya Kai sa kabilang linya. Matanda sa kanya ng 8 taon ng lalaki. Anak ito ng kanyang tito Cairo, ang pinsan ng kanyang ina. "I need a favor, kuya." Sagot niya sa lalaki. "Anong pabor yan, Teddy?" "Can you bring a chopper here to the office and fly me to Cebu right now?" "Ha? Bakit? May emergency ka ba sa Mactan office?" "May kailangan lang akong asikasuhin. Don't worry, hindi ako magtatagal. We'll be back before dinner time." "Fine," sagot nito. Isang oras ang nakalipas, nakatanggap siya ng tawag mula sa pinsan na nasa helipad na ito ng gusali. Agad siyang umakyat sa helipad. Naroon na nga ang pinsan kasama ang panganay nitong anak na si Kairos. "Tito Teddy, what will you do in Cebu?" Usisa ni Kairos. "May bibilhin lang ako, Kairos." Sagot niya. "Anong bibilhin mo?" Usisa naman ang ama nito na lumingon sa kanya. "OTAP." "Ha? Seryoso ka ba dyan, Teddy?" "OTAP nga sadya ako sa Cebu." Napailing-iling si Malakay. "Inistorbo mo kami ng anak ko para lang bumili ng OTAP sa Cebu. Meron namang OTAP dito sa Maynila ah." "Gusto ni Charlie yung OTAP sa Cebu." "Para kay Charlie ang OTAP? At bakit gusto niya yung sa Cebu?" "Mas masarap daw ang OTAP sa Cebu." "Really? Sige nga, bibili rin ako para sa asawa ko. Pero teka nga, parang naglilihi ang kaibigan mo ah." Ngumuso si Teddy at hindi nagkomento. Gusto man niyang ipaalam sa lahat ang kalagayan ni Charlie, pinigilan niya ang sarili. Ayon kay Charlie ay saka na lamang nila ipapaalam sa iba ang tungkol sa pagbubuntis nito. "Hanggang kailan ka magpapakatorpe kay Charlie, Teddy?" Baling sa kanya ng pinsan. "Ha?" Nag-angat ng kilay si Malakay. "Akala mo hindi ko alam na matagal mo nang gusto yung kaibigan mo?" "Yun yung kuya." Napakurap-kurap na tanong niya. "Paano hindi ko malalaman? Nagdaan rin ako dyan. Ganyan din ako kay Erica." Anito na ang tinutukoy ay ang asawa nito. "You like Tita Charlie, Tito Teddy?" Tanong naman ni Kairos na nakalimutan niyang kasama nila. Bumaling siya sa pamangkin. "Yes, but secret lang natin yun ah. You can't tell Tita Charlie when you see her." "That means I can't make ligaw to Tita Charlie, Tito?" Namilog ang mga mata ni Teddy. Natawa naman ang ama nito. "Hindi mo pwedeng ligawan si Charlie, Kairos. Sa akin lang siya, okay?" Anya sa bata.
Kumilos ka na kasi, Teddy. Baka maunahan ka pa ng anak ko, oh. Pangaasar sa kanya ng kuya Kai niya. 6:00 ng gabi nang makabalik si Teddy sa Maynila. Umuwi siya sa kondo dala ang isang bag ng otap para kay Charlie. Teddy, bakit isang bag tong uwi mong otap? Tanong ni Charlie. Para meron pa bukas at sa mga susunod na araw kapag nag-crave ko ulit. Galing to ng Cebu ah? Sigurado ka? Natawa siya. Siguradong sigurado. Sa Cebu ko yan binili, Charlie. Namilog ang mga mata nito. Nagpunta ka ng Cebu? Bakit ang bilis mo? Nag-chopper ako. Teddy, sana naghanap ka na lang sa mall o kaya sa duty free. Baka wala akong mahanap kaya para sigurado nagpunta na ako ng Cebu. Nahinto siya sa pagsasalita nang bigla siyang yakapin ni Charlie. Thank you, Teddy. Malambing na sambit nito habang nakabaon ang mukha sa leeg niya. Binalot ng saya ang dibdib ni Teddy. Nagwala ang puso niya. You're always welcome. Nang kumalas siya at tingnan ang mukha ni Charlie, ay napansin niyang namumula ang mga mata nito. Hey, why are you crying? May masakit ba sa'yo? Umiling ito at sinalubong ang mga mata niya. Naiiyak ako kasi lalo ko na-realize na ang swerte talaga namin ni baby sa'yo. Imagine, pumunta ka pa talaga ng Cebu para lang bumili ng otap. Masuyo siyang umiti. I will do everything to make you happy, Charlie. Nung ipinangako ko sa'yo nga alagaan kita, ganitong pag-aalaga ang sinasabi ko. Ibibigay ko lahat sa'yo para mapasaya ka. Hindi ako mapapagod na pagsilbihan ka at ang anak natin. Thank you, Teddy. Ang swerte ng anak ko dahil ikaw ang daddy niya. Kung alam lang ni Charlie na kahit wala ang batang dinadala nito ay handa siyang gawin ng lahat para rito. Na handa siyang suungin ang lahat, mapaligaya lang ito. You're welcome. Payakap nga ulit ako sa inyo ni baby. Naglalambing na sagot niya. Muli ay niyakap siya ni Charlie. Ilang minutong nasa bisig niya ang dalaga bago ito kumalas. Akala ni Teddy ay lalayo na ito. Kaya naman nagulat siya nang hawakan nito ang mukha niya at siinin siya ng halik. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso ni Teddy. Subalit nang makabawi ay walang pag-aalinlangan niyang tinugon ang halik ng babaeng minamahal. Charlie. Tulalang sambit niya nang maghiwalay sila. Kitang-kita niya ang pamumula ng mukha ng dalaga. Teddy, sabi kasi ni baby halikan daw kita. Kusang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Sinabi niya yon? Kinagat nito ang ibabang labi at tumango. Hindi lang amoy mo ang pinaglilihian ko, pati yata labi mo. Talaga? Oo, itanong mo pa sa anak natin. Natawa siya at kinabig ito upang halikan sa tungki ng ilong. Tila sasabog sa tuwa ang puso niya ng mga sandaling yon. Anak, salamat dahil tinutulungan mo ako sa mami mo ah. Anya sa isip. Tumikhim siya at matamis na ngumiti kay Charlie. Kung gusto ng anak natin yung lips ko, sige lang, halikan mo lang ako. Talaga? Yes, you can kiss me anytime, anywhere, Charlie. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay siya na ang muling humalik dito. Agad ring gumanti ng halik si Charlie na tila sabik sa kanya. Napilitan lang sila maghiwalay nang tumunog ang cellphone nito. Charlie, may tumatawag sa'yo. Paos ang boses na sambit niya sa dalaga. Bahagya siyang natawa nang mapansin niyang tila ayaw pa nitong humiwalay sa kanya. Pilyong inilapit niya ang mga labi sa tenga ni Charlie. Don't worry, Mommy Charlie. Pwede mo ulit akong halikan mamaya. Hindi mauubos tong lips ko. Namumulang lumayo sa kanya si Charlie. Samantala, kagat ni Charlie ang ibabang labi nang magpunta siya sa veranda ng kondo. Doon niya sinagot ang tawag ng ina. Ma, bati niya sa ina. Ilang taon nang sa Switzerland naninirahan ng ina kasama ang pangalawang asawa nito na isang Swiss national. Masaya siya para sa ina dahil sa kabila ng sinapit nito sa kanyang ama ay nakahanap ito ng lalaking magpapasaya rito. Kamusta ka dyan sa Pilipinas, anak? Mabuti ako dito, ma. Sagot niya. Mabuti pa sa mabuti ang kalagayan niya. Sa nakaraang 2 linggo ay alagang-alaga siya ni Teddy. Kailan mo naman ako planong bigyan ng apo, anak? Tanong ng ina. Nang bisitahin niya kasi ang ina, ay napag-usapan nila ang plano niyang pag-aanak. Malapit na, ma. Nakangiting sagot niya. Plano ni Charlie na saka na ipaalam sa ina ang kalagayan kapag nasa huling trimester na siya ng pagbubuntis. Sigurado kasing mag-aalala ito sa kanya at uuwi ng Pilipinas. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, Charlotte Liana? Anak, hindi lahat ng lalaki gaya ng ama mo. Alam ko po, ma. Alam ko hindi lahat ng lalaki tulad ni Papa. Yun naman pala. Wala ka talagang planong buksan ang puso mo at magpakasal? Bumuntong hininga siya. Meron, ma.
Gusto ko pang magpakasal. Gusto kong bigyan ng buong pamilya ang magiging anak ko. Mula nang mapagtanto niyang mahal niya si Teddy, sumasagi na sa isip niya ang pag-aasawa. Bigla ay nagkaroon siya ng pagnanais na maikasal sa isang lalaki, kay Teddy. Takot siyang magpakasal dahil ayaw niyang maranasan ang nangyari sa kanyang ina. Subalit alam niyang kung si Teddy ang pakakasalan niya, kung si Teddy ang magiging asawa niya, hinding-hindi mangyayari ang kinakatakutan niya. Teka anak, tama ba yung narinig ko? Gusto mo na magpakasal at magkapamilya? Sa wakas ba'y na in love ka na anak? Sinong lalaking yan? Kilala ko ba? Saka ko nasasabihin sa'yo ma, kapag sigurado na akong pakakasalan niya rin ako. Imposibleng hindi ka rin gusto ng lalaking yon. Ang ganda mo anak. Oh, praise the Lord. Akala ko tatanda kang dalaga. Napangiti si Charlie nang maalala ang halik na pinagsaluhan nila ni Teddy. Ramdam niya sa halik ng lalaki na tulad niya ay sabik din ito sa kanya. Ramdam niya ang emosyon sa mga halik at haplos nito sa kanya. Gusto niyang umasa na nahuhulog na rin ang loob sa kanya ng binata. Pagkatapos kausapin ni Charlie ang ina ay binalikan niya si Teddy. Naabutan niya ang binata na naghahanda ng hapunan nila. "Kumusta si tita?" tanong nito. "Okay naman, nangumusta lang." "Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa kondisyon mo?" "Saka ko nasasabihin sa kanya, baka umuwi yun agad dito eh." "Uuwi talaga yun dahil mag-aalala sa'yo, Charlie." Humuso siya. "Hindi ko na kailangan ng pag-aalala ni Mama. Nandiyan naman ang daddy ng baby ko. Sobra-sobra na yung pag-aalala at pag-aasikaso mo sa akin." Natawa ito. "Ganito lang talaga ako mag-alaga, Charlie." "Kaya nga ang swerte namin ni baby." "Swerte rin naman ako sa inyo." "Naku, imbis na bulahin mo ko, kumain na lang tayo." Natatawang sagot niya. Kinabukasan, muli ay nagising si Charlie na may morning sickness. Subalit sa pagkakataong yon, kahit na uminom na siya ng tsaa, bahagya lamang bumuti ang pakiramdam niya. "I'll reschedule the meeting today for tomorrow." Wika ni Teddy sa kanya. "Hindi ko pwedeng hindi pumasok. Akala ko ba importante yung meeting mo ngayon, Teddy?" "But I won't leave you here alone, Charlie." "Bubuti na rin ang pakiramdam ko. Sabi ni Doc, normal lang to sa first trimester." "Still no, I'll stay here with you until you get better." Seryosong sagot nito. "Theron James?" "Charlotte Liana, kahit tawagin mo ako sa buong pangalan ko, hindi kita iiwan dito." "Kahit magalit ako?" "Hayaan ko nang magalit ka, basta alam kong safe ka." Nag-init ang puso niya. "Fine, isama mo na lang ako sa opisina, doon na lang ako magpapahinga." "Dito na lang, Charlie." Masuyo niyang hinawakan ang braso nito. "Daddy Teddy, please, isama mo na ako. Malaki naman yung opisina mo eh, makakapagpahinga ako ron. Hindi ako mapapakali dito kapag hindi ka nakapunta sa meeting mo." Pumungay ang mga mata nito at bumuntong hininga. "Fine, isasama kita. Lagi naman akong talo sa'yo eh." "Thank you." Bago niya mapigilan ang sarili ay hinalikan niya ito sa pisngi. Napangiti siya nang makita ang pamumula ng mukha nito. "Isa pa nga, Mommy." Malambing na hirit nito. "Gumugusto ka ah." Natatawang sagot niya, subalit sa huli ay pinagbigyan din ito. Pagdating nila ni Teddy sa opisina ay unti-unting bumuti ang pakiramdam niya. "See? Okay na ako, Teddy. Masyado ka lang OA talaga." Nakangusong baling niya sa binata. "Just continue to take a rest. I'll just attend my meeting. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ang sekretary ko." "Yes po, Daddy Teddy." "Sige na, iwan mo na ako. Magpunta ka na sa boardroom." "Wala bang good luck kiss, Mami Charlie?" Tigil ang ngiting lumapit siya kay Teddy. Nang yumuko si Teddy ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at siniil ito ng halik. "Good luck, Daddy Teddy." "Sarap naman nun, Mommy. Isa pa nga." "Teddy, maliliit ka na." "Ito na, last na." Isang beses pa siya nitong pinatakan ng halik sa muka bago ito umalis. Naiwan siyang hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi. Isang oras ang nakalipas ay bumukas ang pinto ng silid. Akala ni Charlie ay si Teddy na yon, subalit nabigla siya nang bumungad sa kanya ang ina ng binata at isang magandang babae hindi niya kilala. "Tita Sydney." Nabiglang bati niya sa ina ni Teddy. "Oh Charlie, iha, you're here." Nakangiting bati sa kanya ng ginang. Opo." "Nasaan si Teddy? Wala ang sekretary niya sa labas." "Nasa meeting po si Teddy." "Oh, hinihintay mo rin ba siya, Charlie?" Opo tita. Hindi ko alam na nakauwi na po pala kayo." Sagot niya bago napasulyap sa babaeng kasama ng ginang. "We just arrived this morning, iha. By the way, this is Michaela,
kababata ni Teddy na nag-migrate noon sa Australia. Nakasabay namin siya pabalik dito sa Pilipinas, kaya niyaya ko siya dito sa opisina ni Teddy para magkita sila. Michaela dear, this is Charlie, best friend ni Teddy. Matamis nang umiti sa kanya ang babae. Hi Charlie, I didn't expect na babae pala ang best friend ni Teddy. Nung kinuwento ka sa akin ni Tita Sydney, akala ko lalaki ka dahil mahilig ka raw magmotor. Alanganing umiti si Charlie sa kaharap habang lihim itong pinagmamasdan. Tila modelo ang babae. Bigla ay nakaramdam siya ng panliliit habang kaharap ang first love ni Teddy. Ang ganda-ganda pala niya. No wonder first love siya ni Teddy. Mapait na sambit ni Charlie sa isip. Michaela, iha, I'm sure matutuwa si Teddy kapag nakita ka niya. Ani Sydney Vallejo Olivares sa kasamang dalaga. Excited na rin po ako makita si Teddy, tita. Akala ko hindi na kami magkikita pa. Wala po ba siyang girlfriend? My son never had a serious girlfriend after you, iha. Hindi ba, Charlie? Anang ginang at bumaling sa kanya. Lumunok si Charlie at ngumiti. Oo. Simula nang makilala ko si Teddy, wala siyang naging seryosong girlfriend. Lumaki ang ngiti ng babae. Si Charlie naman ay tila tinusukan ng karayom sa puso. Iniisip pa lamang niya ang magiging reaksyon ni Teddy kapag nakita ang babaeng kasama ng ina nito ay hindi na siya makahinga sa selos. Bago pa pumatak ang mga luha niya ay tumayo na siya. Tita Sydney, mauna na po ako. Kailangan ko pa kasi pumunta sa shop ko. Next time ko na lang kakausapin si Teddy. Sigurado ka, iha? Opo, tita. Sige po. Maliit nang umiti siya sa dalawang babae bago tinungo ang pinto. Dire-diretso siyang bumaba ng gusali at pumara ng taxi at nagpahatid sa shop niya. Ma'am Charlie, akala ko hindi ka pupunta dito. Tanong sa kanya ng manager na si Wilma pagdating niya. Subalit bago pa siya makasagot sa babae ay nagdilim na ang paningin niya. Samantala, pagkatapos ng meeting ni Teddy ay agad niyang iniwan ng boardroom para bumalik sa kanyang opisina. Iho, nasa loob ang mami mo. Salubong sa kanya ng sekretarya. Natigilan siya. Hindi niya alam na nakabalik na ng bansa ang mga magulang. Thank you, Tita Edna. Nasa loob din ba si Charlie? Sabi ni Madam Sydney, umalis na daw si Ma'am Charlie. What? Umalis si Charlie? Salubong ang kilay nagagad niya. Dumiretso siya sa loob ng opisina. Naabutan niya roon ng ina. May kasama itong babae, subalit hindi yun si Charlie. Theron anak, you're here. Look who's with thee. Si Michaela. I'm sure you remember her. Natatandaan man niya ang babaeng kasama ng ina, isang tipid na tango lamang ang ibinigay niya rito bago iginala ang tingin sa buong opisina niya. Wala nga roon si Charlie. Ma, where's Charlie? Tanong niya sa ina. Nagpaalam sa akin na hindi ka na raw hihintayin dahil kailangan pumunta sa shop niya. Bakit iho? May importante ba kayo pag-uusapan ni Charlie? Hindi siya dapat umalis, ma. Masama ang pakiramdam niya. May sakit siya? Parang maputla nga siya kanina. She's pregnant, ma. Buntis si Charlie. Isinama ko siya dito sa opisina para mabantayan ko siya. Hindi na niya napigilang sabihin. Namilog ang mga mata ng ina. Oh, I didn't know. Teka iho, bakit ikaw ang babantay sa kanya? Nasaan ang ama ng anak niya? Ako ang ama ng anak niya. Sagot niya na nagpasinghap sa ina. Theron James, magkakaapo na ako at hindi mo sinasabi sa akin? At si Charlie, may relasyon kayo ni Charlie? I'm in love with her, ma. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung sinagot nang makita ang pangalan ni Charlie. Charlie, nasan ka? Subalit sa halip na si Charlie ay ibang boses ang sumagot sa kanya. Sir Teddy, ikaw ba to? Si Wilma po ito. Nandito si Ma'am Charlie sa St. Mary's Hospital. Bigla siya nawala ng malay kaya isinugod namin siya dito sa ospital. Bigla ay tila hindi siya makahinga sa narinig. I'll be there. Please don't leave Charlie. Papunta na ako. Iho, may nangyari bang masama kay Charlie? Nag-aalalang tanong ng ina nang maibaba niya ang tawag. She's in the hospital, ma. I have to go. Go ahead, anak. Susunod ako. Wala lang inaksayang panahon si Teddy. Halos palipa rin niya ang sasakyan para makarating sa ospital na kinaroroonan ni Charlie. Pagdating roon, agad niyang namataan ng empleyado ni Charlie na nakausap niya sa cellphone. Sir Teddy, bati ng babae. Si Charlie. Nandito po si Ma'am Charlie, sir. Iginiya siya ng babae sa isang bahagi ng emergency ward. Paghawi niya ng kortina ay tumambad sa kanya ang babaeng minamahal. Tipid itong umiti nang magtama ang mga mata nila. Siya naman ay naiiyak na tinawid ang distansya nila at hinawakan ng kamay nito. Charlie, how are you and our baby? Teddy, bakit ka umiiyak?
Okay ako at ang baby natin. I just had a fainting spell. That's all. Sa kabila ng sinabi nito ay bumagsak pa rin ang mga luha niya. I'm sorry. I failed to protect you and our baby. Inabot nito ang mukha niya para punasan ang luha niya. No, Teddy. Kasalanan ko. Umalis ako nang hindi nagpapaalam. Why did you leave, Charlie? Sabi ni Mama, nagsabi ka na pupunta ka sa shop mo. Nagkaroon ba ng emergency sa shop? Umiling-iling to. I'm sorry, Teddy. Umalis ako kasi nagsiselos ako. Ayoko makita ang magiging reaction mo kapag nakita kayo ng first love mo. Kasi sigurado maiiyak ako kapag nakita ko na may nararamdaman ka pa sa kanya hanggang ngayon. Masuyong hinawakan niya ang mukha ni Charlie. Puno ng pagmamahal na tinitigan niya ito sa mga mata. You're mistaken, Charlie. Hindi si Michaela ang first love ko. Napaawang ang mga labi nito. Ako? Oo, ikaw. Michaela is my first girlfriend, but she's not my first love. Hindi seryoso ang relasyon ko sa kanya noon. I've never been in love until I met you, Charlotte Liana. Ikaw ang first love ko. Ikaw lang ang babaeng nandito sa puso ko. Matagal na kitang mahal, Charlie. Matagal na. Ikaw ang dahilan kung bakit wala akong nagtatagal na relasyon. Sinubukan kong ibaling sa iba nararamdaman ko sa'yo, pero hindi ako nagtagumpay. Ikaw at ikaw lang ang tanging nakapasok dito sa puso ko. Itinago kong damdamin ko sa'yo dahil alam kong kaibigan lang ang turing mo sa akin. Sa loob ng mahabang panahon na kontento ako na magkaibigan lang tayo, Charlie. Na hanggang brad mo lang ako. Ang galing mo magtago, Teddy. Ngumiti siya. I know. Natakot kasi ako na kapag nalaman mo nararamdaman ko sa'yo, layuan mo ako. Kaya kahit mga magulang ko, hindi alam ang damdamin ko sa'yo. But believe me, Charlie, I've been in love with you for years now. Kaya ba pumayag ka na maging ama ng anak ko dahil mahal mo ko? Masuyo itong tumango. Akala ko, kaya kong makontento na magkaibigan lang tayo. Pero nung sabihin mo na gusto mong magkaanak, nagpanik ako. Ayokong pumayag na maging ninong lang ako na magiging anak mo. Gusto ko ako ang ama. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung alukin mo ako na maging ama ng anak mo. You made one of my dreams come true, Charlie. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na magkaanak lang tayo. Gagawa ako ng paraan para mahalin mo rin ako. Ang swerte ko nga, kasi tinutulungan ako ng anak natin na mapalapit sa'yo. Natawa si Charlie kasabay ng pagpatak ng mga luha nito. Hindi mo na kailangan gumawa ng paraan para mapaibig ako, Teddy. Mahal din kita. Namilog ang mga mata niya. Mahal mo rin ako? Bakit hindi ka makapaniwala? Hindi ba halata sa kilos ko? Sa mga halik ko sa'yo? Umiling siya. Akala ko naglilihi ka lang kaya ka ganun. Mahal kita, Teddy. Bago pa ako mabuntis, ramdam ko na iba ang pagtingin ko sa'yo. Siguro yun din talaga ang dahilan kung bakit ikaw ang gusto ko maging ama ng anak ko. Because deep inside, I know I'm in love with you. Akala ko hindi ako magmamahal. I despise the idea of falling in love and surrendering myself to a man. But the moment I realized I was in love with you, I didn't even think of denying my feelings. Hinayaan ko lang ang sarili kong mahalin ka. Alam ko kasing wala akong dapat ikatakot, Teddy. Kasi ikaw yan. Iba ka sa lahat. Ikaw lang ang lalaking pinagkakatiwalaan ko. Ikaw lang ang lalaking hahayaan kong sumakop sa buong pagkatao ko. Alam kong masasaktan man ako sa'yo, hindi ko pagsisisihan na minahal kita. But you must know I would never hurt you, Charlotte Liana. Hindi kita sasaktan. Pangako yan. I know, Teddy. Kaya pagdating sa'yo, wala akong takot na sumugal. Hindi ako natakot na mahalin ka. Puno ng pagsuyong tinuyo niya ang luha sa pisngi nito. Pagkatapos ay pinaglandas niya ang daliri sa mukha nito. Thank you for falling in love with me, Charlie. Hindi mo alam kung gaano kasaya para sa akin na marinig sa'yo na mahal mo rin ako. Mahal kita, Teddy. Mahal na mahal. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki para sa akin. Ikaw lang ang nag-iisang lalaking mamahalin ko. Pangako. And you're the only woman for me too. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang. Hanggang sa hinaharap. Hanggang sa mawala ako sa mundo. Ikaw lang, Charlotte Liana. Akmang maglalapat ang mga labi nila nang biglang nahawi ang kortina at marinig ni Teddy ang boses ng ina. I'm sorry, iho. Gusto ko lang kumustahin si Charlie at humingi ng tawad. Anang ina. Tumagos ang tingin nito sa kanya at napunta kay Charlie. Charlie, iha, I'm so sorry. Hindi ko alam na buntis ka. Hindi ko alam na may relasyon pala kayong dalawa nitong anak ko. Tita Sydney, okay lang po, sagot ni Charlie. No, iha. I really have to apologize. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyari sa'yo at sa apo ko.
Tita, ayos lang po ako at ang baby namin ni Teddy. Huwag po kayong mag-alala. Wala rin po kayong kasalanan. Medyo maselan lang po ang first trimester ko. Iha, I'm sorry about Michaela. Kung alam ko lang ang tungkol sa inyo ni Teddy, hindi ko siya isasama sa opisina. Ito naman kasing anak ko masyadong malihim. Binigyan siya ng matalim na tingin ng kanyang ina. Bumuntong hininga si Teddy. Ma, okay na si Charlie. You can leave us now. Alright. Hindi ko na kayo iistorbohin. I'll just stay here outside. Papunta na rin ng papa mo. Hihintayin naming makalabas si Charlie bago kami umuwi. Matapos lumabas ang ina ay bumaling siya sa babaeng minamahal. I love you, Charlotte Liana Vargas. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo yan. Mahal na mahal din kita, Theron James Vallejo Olivares. Hinawakan niya ang kamay nito at masuyong hinalikan. Alam kong hindi ka naniniwala sa kasal, kaya ayos lang sa akin kung hindi tayo magpakasal, Charlie. Basta ipangako mo lang sa akin na mamahalin mo rin ako habang buhay. Na sa akin ka lang, habang buhay. Sayong-sayo lang ako habang buhay, Teddy. Handa na rin ako magpakasal sa'yo. Gusto kong magpakasal sa'yo. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama mo. Kumislap ang mga mata niya sa luha. Then, will you marry me, Charlie, my love? I will marry you, Theron James. Kinuha niyang isang promise ring na matagal na niyang gustong ibigay kay Charlie. Mula nang tumira ang dalaga sa kondo niya ay lagi nang nasa bulsa niya ang singsing. Isinuot niya yun sa daliri ng babaeng pinakamamahal. I love you, Charlotte Liana. You're my best friend. You're the only love of my life. You're the only woman I will serve and love for the rest of my life. I love you too, Theron James. I'll be forever grateful that my best friend is the same man I'm going to spend the rest of my life with. Nagsalo sila sa isang matamis na halik ni Charlie. Ibinuhos niya sa halik na yon ang walang katapusang pagmamahal niya sa dalaga. 3 buwan ang nakalipas ay naganap ang pag-iisang dibdib ni Teddy at Charlie. Kumpleto ang buong pamilya nila sa espesyal na araw na yon. 5 buwan pa ang nakalipas ay isinilang ni Charlie ang panganay na anak nila ni Teddy. Pinangalanan nila itong Theofisto o Baby Otap. Sa loob ng pagsasama ng mag-asawa ay biniyayaan sila ng may kapal ng 3 anak. Naging maligaya ang pagsasama nilang mag-asawa sa piling ng isa't isa at ng kanilang pamilya. May mga pag-ibig na hindi nagsisimula sa kilig, kundi sa tiwala. Sa mahabang panahon ng pagiging magkaibigan, doon unti-unting nahubog ang damdaming matagal ng tahimik na inaalagaan. Dahil hindi naman minabadali ang pagmamahal, hinahayaan itong tumibay sa paglipas ng panahon, sa pag-unawa, sa pagpili, at sa pananatili kahit walang kasiguraduhan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.